Sabayan natin mga besh ang malamig na panahon, kaya tayo na humigop ng mainit na sabaw ni Aling Buningning. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Ihanda agad ang ating mahiwagang kawali. Lagyan agad natin ng cooking oil at igisa na natin dito ang ating minced garlic. Siyempre, ang isusunod muna natin dyan ay yung ating ginger o yung ating luya. Mamaya na yung kanyang kapartner ha. At eto pala kasunod na, yung ating sibuyas. Hindi magtatampo yan dahil kasama pa rin siya. At isusunod na nga natin itong may parteng mabuto sa manok. At syempre, dadagdagan natin yan ng chicken gizzard. Dahil yan ang gustong-gusto o paborito ng aking hubby. Ewan ko ba, mas gusto nila ito kaysa doon sa chicken liver. Para sa akin naman, lahat ng parte ng manok ay paso sa tiyan. At lagyan na nga natin ang pampalasa mga besh, habak salt, garlic powder, at syempre, yung ating hindi mabilang-bilang na marites na tabi-tabi. At kapag nasangkot siya na nga natin ito mga besh, ay tatakpan lang natin ito ng 20 minuto. And after 48 years mga besh, lumabas na nga yung pinakakatas nito. But wait, kaping mainit mga besh, hindi pa rin nagtatapos dito. Maglalagay pa tayo dito ng fish sauce. At syempre, mag-add na rin tayo ng cubes. Syempre, may natira akong kalahati, kaya inalagay ko na rin. At takpan ulit natin na another 20 minutes mga besh. Syempre, yung ating hot water na nagmula pa sa Pacific Ring of Fire. Naging milyon. Ilagay na rin natin yung ating hiniwang sayote at yung pechay. Hindi na natin tatakpan ito mga besh ha, para hindi ma-overcook yung ating mga gulay. At mas masarap mga besh kung may lutom-lutom ito, pangkagat mo. At hindi na nga natin ito tatakpan mga besh, hihintayin lang natin kumulo. At syempre, ayan na yung hudyat na parang sasabihin ni Aling Buningning na handa na ang mainit-init na kanin at tayo nang kumain. Thank you for watching. Bye! Sarap ng sabaw!